Hello bestie, mag-ube jam naman tayo ngayon. Yung ginawa ko na to, shortcut lang yan dahil yung authentic niyan, naku, napakahirap gawin. Ang daming proseso. Yung mga ingredients, pinagsama-sama ko muna yan bago ko buksan yung stove. Tinira ko lang yung butter kasi sa huli ko na siya ilalagay. Kung ikaw gagawa niyan bestie, pwede mo naman bawasan yung sugar kahit kalahatiin mo. Yung condensed kasi na ginamit ko, hindi yan masyado matamis. At dahil dito sa frozen ube o purple yam, napadali ang pagluluto ko. Naglagay din pala ako dyan ng asin, pati na rin ng ube extract para naman matingkad yung pagka-purple niya. Ano daw tawag sa... Ulitin natin. Ano daw tawag sa isda na matamis? Di, balyema. Paano naman kung nakatulog ka sa Uber? Di ang tawag doon, sleepover. Yung frozen ube pala, diretso na yan sa freezer kasi hindi ako nagto-thaw ng ganyan. Trinay ko kasi dati pero hindi ko nagustuhan yung outcome. Medium heat lang ang apoy ko dyan para hindi masunog yung ilalim. Whisk ang ginagamit kong panghalo dyan kasi pag yung sandok, mas nahihirapan akong haluin yung ilalim. Lalo na pag may tumitikit. At kapag nagawa ka ng ganito, hindi pwedeng iwanan to dahil kailangan nito haluin lagi. At yan din pala yung feeling na ginamit ko sa aking ube pandesal. Nung nagtinda ko nun. Dati trinay ko din gumawa from scratch. Yun talaga bumili ng fresh na ube. Kaso nahirapan ako kasi ang daming proseso. Kailangan mo pa kasi pakuluan yun tapos durugin na parang puso ko. Joke lang. Kung mapapansin mo bestie, lumalapot na yung halaya. Pwede mo nang hinaan yung apoy. At sabi nila, malalaman mo daw pag pwede na kapag ginawa mo yung ganyan at hindi na flowy yung magkabilang side. Kung mapapansin mo din yung bubbles, lumalaki na. Ibig sabihin, pwede na yarn. Kaya nilagyan ko na yan ng butter at ang ginamit ko dyan ay unsalted dahil naglagay na nga ako ng asin. Haluin ko lang hanggang sa matunaw yun at pwede na yarn. Tapos yung apoy nakapatay na dyan dahil luto naman na yung ube. Yung iba diretso na yan sa lanera. Ako nilalagay ko lang sa maliliit na plastic container at pag gusto mo naman na iserve ng isahan lang, pwede mo naman na ilagay sa malaking bowl. Yung pagkalapot, okay na yan kasi pag lumamig pa yan, mas lalapot pa siya. Yung kulay ang ganda, napakasarap tingnan. Kasing ganda mo. Ano daw? Bulaklak ka ba? Kasi I pollen for you. Dan na bestie, kuha ka na ng platito at kutsara dahil magse-celebrate tayo. Viral yarn.